Andito tayo ngayon sa Tubol, Lanao del Norte. We're going to Kulambogan. May pabala tayo doon. So let's go. Ito yung gusto ko sa pag-rides ng motor, no. Nakikita natin yung magandang views sa kabundukan, diba? Yung bandang yan. At ang ganda pa ng panahon ngayon. So, kung isa kang biktima sa online lending apps, so pakinggan mo ang video na ito. Tingnan mo ang video na ito dahil i-guide kita kung ano yung dapat mong gawin kung ikaw ay isang biktima ng online lending app na scam, loan sharking. So, kung nakakaranas ka ng ganitong mga mensahe sa paniningil ng utang ng iyong inutangan tungkol sa online lending apps, ilalagay ko yung mga pictures dyan. Okay, Kulambogan na to sakop eh. Malapit na tayo sa ating pupuntahan. Saka rides pa rin natin si MSX 150 SR Motorstar. So balik tayo doon sa topic natin na online lending apps. So kung kayo po ay isang biktima ng online lending apps, kayo po ay dapat na sumangguni o magsumbong sa mga otoridad kung ano yung karapat dapat gawin or mag-file kayo ng complaint regarding to those who are online lending apps na nagtat-threat sa inyo. Saka screenshot lang po natin yung ebidensya. Yun po, para ma-prevent or masugpo natin ang kriminalidad na nangyayari sa online platform. Pwede kayong magpunta sa opisina ng NBI or sa Anti-Cybercrime Group at saka sa SEC. Huwag po kayong mahiyang kumonsulta sa mga agency na yan. Dahil hindi po mapapasara yung online lending apps na yan, na scam or loan sharking na apps na yan, kung wala pong complainant na tatayo at saka ebidensya, no? So sa mga online collectors na nangharas, no, kung may awa kayo, magbigay kayo ng ebidensya. Videohan nyo yung videohan nyo yung mga operators or ibang collectors na nagsasalita ng masama laban sa kapwa-tao pag naniningil ng utang. Dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon may makakabayad yung tao. Depende yun sa trabaho at status ng buhay ng isang tao, diba? Tapos babayaran mo yan within 7 days na with high interest rate. Naku po, ang hirap niyan, diba? Dito na tayo sa area Dirty Kitchen. Tapos so skim coat na lang yan. Dito yung area, isot lampas kalahati. Yung pwede ito maging parking space ng motor lang ata. Yung sasakyan dun lang sa taas. So lagyan na lang yan siguro ng parking space yan para sa motor. Ito magkaroon ng right, konti na lang talaga. Ano lang salamin, yung bintana na lang. Okay guys, tapos na tayo doon sa pasyal natin sa Kulambogan. So, ang ganda ng panahon, grabe. So
So tamang montage lang tayo at saka music maestro. Sa mga bagong viewers natin dyan, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at saka mag-follow sa aking Facebook page. Check the status tayo ngayon dito sa Mukas terminal ng Mukas Port. Simulan nung nag-open ang Panggilby Bridge ay nabawas-bawasan yung pila dito sa Mukas Port. Tumahimik yung area na to eh. Dati ang taas ng pila dyan pag sasakay ka ng barge. Ngayon makikita natin kaunti na lang yung sasakyan na dumadaan dyan, no? Siguro yung mga cargo truck na lumampas doon sa allowable weight na pwedeng makadaan doon sa Panggilby Bridge. So dyan sila dadaan, yung mabibigat na sa trailer truck, no? Yung mga truck, wing van, yung mabibigat na mga truck ay dyan dadaan. Ka-rides pa rin natin ngayon sa MSX 150 SR Motorstar. Yung gusto ko sa motor na ito is all-terrain siya, diba? Pwede siyang gamitin natin sa highway at pwede rin natin gamitin to sa off-road. Yun po yung kagandahan ng motor na ito. At hindi po tayo tapos sa pag-set up ng motor na ito, dahil yung mangyayari is lalagyan ko ito ng mga attachment na pwedeng paglagyan ng tent. Parang adventure, kung baga adventure. Wow, one way lang, one way. So parang adventure motor na pwede lagyan ng tent, diba? Yung ganun, lagyan mo yan ng tubo-tubo, tapos uupo ka dyan sa gilid ng dagat, tapos magkakape ka. Diba? Ang ganda ng view. Pero sa akin is yung pagpupunta sa mga tabing dagat, yung nagpapahangin ka is parang stress relieving, stress relief. Nakakagaan ng pakiramdam ang ganyang mga event sa buhay natin, yung pumapasyal-pasyal tayo sa mga baybayin. Gusto ko puntahan yung mga lights ngayon na also ngayon sa social media, yung nagtre-trending sa Tangub City. May mga magagandang lights on ngayon, diba? Lights on, ano yun? Kakaibang tunog ata yan, ha? Lights on, lights off. Pili ka, lights on or lights off. Laki ng sasakyan nila. Balik tayo dun sa topic, guys, regarding sa motor na ito is bibigyan ko kayo ng istorya or story ng motor na ito bago ito pinarepent, bago natin pinarepent yung pairings nito. From that part na nire-recon natin yung motor na ito is regarding dun sa hub, pinarepair din natin yung hub ng motor na ito sa likod kasi wiggle na eh, wiggle. Maluwag na yung paglagyan ng bearing ng hub. Saka nagpalit tayo ng bushing ng sprocket. Ganda ng view.
nagpalit tayo ng bushing sprocket, saka yung underside ng motor nito is parang scrambler bike. Tapos ayun na, at natapos na yung pagre-repaint ng fairings at ibinalik na natin dito, kaya ganito na yung kulay ng motor nito, kulay red na, duster red. Kinlaw-kinlaw na yung, kumikintab na yung kulay ng pagka-red niya, no? Ang ganda na niyang tingnan, di tulad ng dati yung kulay niya is nag-fade tapos natatanggal, nababakbak yung kulay niya, yung paint niya. Yung pag-aalaga ng motor is, pagre-recon ng motor is depende yun sa may-ari, diba? Mas mabuti yung maganda kondisyon yung makina natin bago tayo bumiyahe, lalo na yung babiyahe ka ng malayo, magra-rides ka, diba? Dapat kondisyon talaga yung motor mo para iwas disgrasya. Dito na tayo sa curve ng Tubod, Plana del Norte. May minsan may mga riders dyan na mag-standby